Shinky, maganda ba yung mga pasalo na second-hand item? Nako, kung yan ang ini-entertain mong idea, panoorin mo muna to bago mo tanggapin. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang world coach. Pasalo, yung kukunin mo tapos monthly hulog ng ibang tao para makuha mo ang gamit nila. Oo, mas mura, oo, pero yun nga, second-hand. Pero magandang deal ba ito? Okay, kailangan maunawa mo na bago natin tanggapin yung mga tinatawag na pasalo items yan, whether bagay, gadgets, or lupa, or let's say bahay. Nako, una, kailangan muna check natin yung legal document. Siguraduhin na maayos ang transfer o ownership, hindi lang to usapang kanto. Lalo na, ito lang mga kapatid, lalo kung titulong lupa, alam mo, kasi may mga iba, ang ginagawa, napasalo na sa iba, pinapasalo pa ulit sa iyo. So, kayong dalawa ng may-ari, kayo mag-ingat po kayo. Pangalawa, i-check din natin condition, inspect natin mabuti yung item. Baka yung pinasalo sa iyo, na gamit, computer, cellphone, or let's say sasakyan, palyado na, di ba, o sira na. Number 3, check the payment terms. May penalties ba kung hindi ka nakabayad? Updated ba ang hulog mo? Huwag lang basta ng pirma. Basahin po ang kontrata. Pang-apat, check mo rin yung nagbebenta at nagpapasalo. Nako, baka naman manlalamang yan o talagang certified scammer at ikaw may iipit. Kaya, maganda ba ang pasalo scheme? Well, depende sa sitwasyon yan. Kung legit ang seller, di ba, maayos ang papeles, maganda ang kondisyon, pwede. Pero kung kulang ang transparency, kulang ang klaro ng ownership at maraming mga red flag, nako, mag-ingat po kayo. Kaya mga kapatid, i-check po natin ulit ng legal papers, kondisyon ng item, kilalanin ng sellers at check yung kontrata kung may penalties. Hindi masama na bumili ng second hand, basta siguraduhin malinaw ang proseso at malinaw ang kausap. Sana naman naliwanagan kayo sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.